what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. No, PBBM ipinag-utos sa AFP na pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea mga kababayan. At AFP, sisingilin po ang China no, ng 60 million ata to mga kababayan para doon sa danyos, no, sa damage na kanilang nagawa sa mga tropa natin no, sa Philippine Navy. Diyan po sa nangyaring insidente sa West Philippine Sea sa Ayungin Shoal mga kababayan. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike po ang ating video para mas ma-suggest ito ni YouTube at mas maraming makapanood mga kababayan. No? At mas mamulat tayo no, sa mga totoong nangyayari dyan sa West Philippine Sea dahil ang West Philippine Sea ay atin. Okay? So wag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inatasan ng Armed Forces of the Philippines na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea matapos ang pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. AFP pinababayaran sa China ang kanilang mga nasirang kagamitan at pinababalik ang mga ninakaw na armas. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Magbabayad ang China, mga kababayan, sa kanilang ginawa sa AFP, no, sa tropa natin, mga kababayan. Sisingilin yan ngayon no, ng AFP. Ang tanong, magbabayad pa. Pati yung mga armas pinasosooli, mga kababayan, yung mga kinuwang baril. Binangga, pinagbubutas ang rubber boats, tinutukan ng patalim at higit sa lahat, pinagnakawan ng armas at may naputulan pa ng daliri. Ito ang sinapit ng mga sundalo sa gitna ng rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal noong June 17. Mahigit 2 linggo matapos ang insidente, nagtungo kahapon sa Campo Aguinaldo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan ang First Semester Command Conference. Dito, inilatag ng AFP kay Pangulong Marcos ang kanilang mga susunod na hakbang sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Hindi na idinitalya ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner ang nilalaman ng kanilang mga plano patungkol sa mga susunod na RORE mission. Pero na mga kababayan, papalag na no, ang AFP sa mga ginagawa ng China. No? Papalag na sila mga kababayan. Lalabanan na nila. No? Ito nga ginagawa na to ng China. Nabwisit na, nanggigil na yung AFP. No? Pangil sa pangil na to. Kabilang aniya sa mga binigyan diin ay ang rules of engagement, kung saan nakasaad kung paanong tutugon ang mga sundalo sa iba't ibang sitwasyon na maaari nilang kaharapin. Sabi niya, mahirap talaga yung ginagawa ninyo dahil habang dinedepensahan nyo yung ating bansa, you're also practicing restraint. Pinipigilan nila yung sarili nila. No? Kahit na gustong-gusto na nilang lumaban ng todo, ay hindi nila kayang gawin. Oo, totoo yun, mga kababayan. No? Kitang-kita naman natin yan at alam naman natin no, kung gaano katapang nitong Armed Forces of the Philippines. Yung mga tropa natin, no, Philippine Marines, Philippine Army, Philippine Navy, Coast Guard, lahat yan. No? Matatapang yung mga yan. Okay? So, dinidepensahan nila yung teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. At the same time, mga babayan, no, nagtitimpi sila. Diba? Ang hirap nun. No? Ayaw nilang bigyan ng bala yung China para makapaglabas ng kanilang puwersa dyan sa West Philippine Sea. Pero ganun pa rin naman eh. So, ba't ka magtitimpi? Yung mga PLA Navy, nandiyan pa rin. Diba? Pumapasok pa rin sa teritoryo natin. Yung aircraft carrier nila, diba? Nasa boundary na. Diba? Wala naman nagbago. Yung action ng China, yung pa rin. Diba? Kahit pagtimpi tayo, yung pa rin yung ginagawa ng China. No? So useless yung pagtitimpi natin. Tama ito naging decision nila. Yung sa rules of engagement, mga kababayan, no? Natapatan kung ano yung ginagawa ng China. Tama na yun. No? Tama na yung ganun na pumapalag sila. Papalagan na nila. No? Kasi hanggat na pinapakita natin yung ganyan sa China, lalo tayong bubulihin ng mga yan. Diba? Hindi pala sila pumapalag.
Okay, so gawin natin yung ganito, gawin natin yung ganyan. Matalino tong China eh. Alam nila pagka gumamit sila ng baril eh. Alam nila pag gumamit sila ng armas eh. 'Di ba? Magkakaproblema sila. No? So ang ginawa nila hindi baril. Kasi nga Coast Guard yan eh. Hindi naman Navy yan. Yung ginamit ng China. No? Ginamit nila China Coast Guard. So ang ginamit nila rito, mga kababayan, imbis na baril, mga ganun, itak, palakol, no, sibat, yung ginamit nila. Diba? So, labas nga naman sa rules of engagement na huwag kang gagamit ng baril. Diba? So, ang ginawa ng gobyerno natin ngayon, tapatan kung ano yung ginawa ng China. Kung may dala silang patalim, may dala silang kutsilyo, yun din yung gamitin natin. No? Magdala na rin tayo ng bolo, itak, palakol, sibat. No? Yun yung itapat din sa kanila sa mga gagawin din nila. At the same time, mga kababayan, no, kung gagawin nilang lumapit muli, no, lang ganyang kalapit at sasampahan yung mga barko natin, eh may dahilan na tayo. No, siguro nga dapat yung pagsampa na yun doon sa mga barko ng Pilipinas. May dahilan na tayo doon eh. Dahil sinampahan nila eh, 'di ba? Sinampahan nila yung yung rubber boat, yung inflatable boat. 'Di ba? Parang may dahilan na ata tayo na gawin yung dapat nating gawin doon sa mga taong sumampa na yun, no? Medyo lumagpas na ata sila doon. Diba? Pero nagtimpi pa rin yung gobyerno natin, nagtimpi pa rin yung mga sundalo natin. Diba? Pero ano nga ba ang direktiba ni Pangulong Marcos sa Armed Forces of the Philippines sa gitna ng tila tumitindi pang girian sa dagat? Ang instruction po ng ating Pangulo is to de-escalate. The objective really, maski po kami, is to prevent war. Sa kabila nito, iginiit ni Bronner na hindi sila papayag na maulit pa ang kalintulad na pangaharas ng CCG sa mga sundalong Pinoy sa huling rore. Hindi tayo papaati. No? Hindi tayo papayag na gawin ulit sa atin yan. Hindi pwede yun. Napuno na. Okay, thank you very much, sir. Pilipino tayo. Pilipino tayo. Yan, ganyan dapat. Eh, hindi pwede yun. Hindi na pwede yung ganun. No, yung ginagawa ng China. Pilipino tayo, lalaban tayo. Ganun dapat. Yes, sir. Ipakita natin. Ipakita natin yung ating Yan na. yan niya, oh. Naantay ng lahat. Our seas, our rights, and our future. Tama. Giit kasi ng opisyal na hindi pwedeng palampasin at kalimutan na lang ang nangyari sa pinakahuling resupply mission at gagawa sila ng hakbang para habulin Eto o na. papanagutin ng China. Kabilang na dito ang nais ng AFP na ibalik ng China ang kanilang mga ninakaw na armas. Pinababayaran din ng AFP ang pinsala na ginawa nila sa mga kagamitan ng sundalo, gayon din ang pagpapaopera kay Seaman First Class Yan na. Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng hinlalaki. Sa aking sulat, I demanded the return of 7 firearms. Yung pong mga baril na yon ay kinuha ng mga Chinese Coast Guard na nakabox. Nakabox kasi yung mga armas na yon. Kaya dinampot na lang nila yung mga 7 rifle. At sinira nila yung ating mga kagamitan. And when we estimated the cost of the damage, it's 60 million pesos. Ryan Lisiges. Yan, mga kababayan, no? Hindi na nakapagtimpi ang ating gobyerno. No, lalabanan na, no, itong ginagawa na to ng ating gobyerno, yung mga ginagawa ng China, no? Para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Nagiging praktikal lamang ang kasalukuyang administrasyon. Ito ang tingin ng political analyst na si Professor Antonio Contreras sa pag-maximize sa ugnayan ng Pilipinas sa US kung saan may Mutual Defense Treaty ang bansa. Maging ang pagpapalawak ng alyansa sa iba pang mga bansa gaya sa Japan, Australia at sa European Union. Anya, epektibong paraan ito kasunod ng pambubuli o pagiging agresibo ng China. Samantala, kasunod ng naging pag-uusap ng Pilipinas at China para mapahupa ang tensyon, ayon kay Contreras, patuloy ang paggiit ng Pilipinas sa karapatan nito sa inaangking teritoryo ng China. Binigyan din ni Contreras na muling nakita ang diplomasya dahil nagpakita ang bansa ng paninindigan laban sa China. Pag sinasabi natin sa China na maliit nga tayong bansa, pero hindi man tayo basta-basta na lang tutupi. Tama. Abay, seryosohin tayo. Igagalang tayo. Parang
Parang bully lamang yan. Kapag ipakita mo sa bully na kahit mas maliit ka, ay marunong kang mag-assert ng iyong karapatan. At may mga kakampi kang mas malakas sa kanya na pwede siyang tapatan, igagalang ka. Yun mga kababayan no. Kaya hindi natin dapat ichipuera yung Amerika. No? Dahil yan yung kakampi nating malakas, no? Mas malakas pa sa China. Mga kababayan, no? Kaya maganda rin po yung mga kaalyado nating bansa ay tumutulong sa atin at pinapakita natin, no, yung ginagawa natin, no, na ganyan pakikipag-usap diplomatic, mga kababayan, no, diplomatic protest. Okay? Pero siguro sa tingin ko, no, itong gagawing aksyon na to ng gobyerno natin, baka lalong mas matuwa pa, no, itong mga kaalyadong bansa natin dahil nagpakita na tayo ng pangil sa China. No, pumalag na tayo sa China. No, tatapatan na natin yung ginagawa ng China. No, kung gumamit sila ng ganyang armas, gagamit na rin tayo ng ganung armas. Tatapatan natin 'yan, pero naaayon pa rin sa batas. 'Di ba? Doon natutuwa yung mga kaalyado nating bansa, kaya mas lalong bumubuhos yung suporta at tulong sa atin. Dahil alam natin, no, alam ng gobyerno natin kung ano yung dapat gawin. 'Di ba? Hindi tayo yumuyuko sa kanila. Hindi tayo sumusuko sa China. Pero ginagawa natin kung ano yung dapat gawin. Di ba? Na naaayon sa batas. Diplomatikong pamamaraan. Okay? So, kayo anong masasabi ninyo sa balita na to? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Peace. I'm out.